Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig po kayo ng mabuti dahil meron akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong Enero 2026. Ito ay tungkol sa inyong mga benepisyo, pensyon, at mga pagbabagong pwedeng makaapekto sa inyong buhay. Baka naman po kayo ay hindi pa nakakaalam, pero meron ng mga pagbabago na nangyari at may mga bagong programa na pwedeng makatulong sa inyo o kaya naman ay may mga dapat kayong bantayan para hindi kayo maubusan ng pera. Ang Enero po ay napakahalaga dahil ito ay simula ng bagong taon at maraming senior citizens ang hindi nakakaalam na may mga deadline, may mga bagong halaga ng pensyon at may mga benepisyong pwedeng mawala kung hindi kayo maingat. Alam ko po na nahihirapan ang marami sa atin dahil sa tumataas na presyo ng bilihin, gamot, kuryente, tubig at lahat na ng pangangailangan. Pero huwag po kayong mag-alala, nandito ako para ipaliwanag sa inyo ng malinaw kung ano ba talaga ang mga nangyayari sa SSS, GSIS, DSWD, Social Pension at iba pang mga benepisyo na nakalaan para sa atin. Hindi ito basta-basta kwentuhan lang mga kaibigan. Ito ay tungkol sa inyong kinabukasan, sa inyong pang-araw-araw na gastusin at sa seguridad ng inyong buong pamilya. Kaya magtiyaga po kayo at pakinggan ng mabuti ang lahat ng mga detalye na ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito. Una po sa lahat, pag-usapan natin ang SSS Pension Reform Program na nagsimula noong Setyembre 2025. Ito po ay isang napakagandang balita para sa mahigit 3.8 milyong pensioners ng SSS sa buong bansa. Itong programa ay magbibigay ng 3 taon na pagtaas ng pensyon simula Setyembre 2025, Setyembre 2026 at Setyembre 2027. Ngayon po, importante na maintindihan ninyo kung magkano ba talaga ang matatanggap ninyo. Para sa mga retirement at disability pensioners, makakatanggap po kayo ng 10% dagdag bawat taon. Isipin ninyo, halimbawa ay tumatanggap kayo ngayon ng 10,000 piso kada buwan. Noong September 2025, nag-increase ito ng 10%. Ibig sabihin ay naging 11,000 piso na. Pagdating ng September 2026, ang 10% ay ibabase na sa 11,000 piso na inyong tinatanggap, kaya magdadagdag na naman ng 1,100 piso, magiging 12,000 at 100 piso na ang inyong monthly pension. At sa September 2027, magkakaroon na naman ng 10% dagdag base sa 12,100 piso. Kaya magdadagdag ng 1,210 piso pa at magiging 13,310 piso na ang inyong pensyon. Yun po ang compound effect na ibig sabihin ng 33% total increase sa loob ng 3 taon. Para naman po sa mga survivor or death pensioners, yung mga nakatanggap ng pensyon dahil sa pagkamatay ng breadwinner, makakatanggap kayo ng 5% dagdag bawat taon. Halimbawa po, kung 8,000 piso ang inyong tinatanggap ngayong buwan, noong Setyembre 2025 ay nag-increase na ito ng 5% o 400 piso, naging 8,400 piso. Sa September 2026, madadagdagan na naman ng 5% base sa 8,400 piso, kaya magdadagdag ng 420 piso, magiging 8,820 piso. At sa September 2027, madadagdagan pa ng 5% base sa 8,820 piso, kaya magdadagdag ng 441 piso at magiging 9,261 piso na ang inyong monthly pension. Yan po ay total na 15.8% dagdag sa loob ng 3 taon. Ang maganda dito, mga kaibigan, walang dagdag na kontribusyon na kailangan bayaran ng mga kasalukuyang miyembro ng SSS para sa pension increase na ito.
Ibig sabihin, hindi kayo mamomroblema na may additional bayad dahil ang fund ng SSS ay actuarially sound pa rin at kayang isustain ang programa na ito hanggang 2,049 base sa kanilang mga calculations. Ngayon po, narito ang mahalagang reminder na dapat ninyong tandaan. Ang bawat taon na increase ay automatic na ibibigay lamang sa mga qualified pensioners as of August 31 ng bawat taon. Ano po ibig sabihin yan? Kung kayo ay pensioner na as of August 31st, 2025, nakuha ninyo na yung first 10% increase noong September 2025. Para sa September 2026 increase, kailangan qualified pensioner kayo as of August 31st, 2026. At para sa September 2027 increase, kailangan qualified pensioner kayo as of August 31st, 2027. Kaya importante na updated ang inyong records sa SSS at aktibo pa rin ang inyong pension account. Kung may problema sa inyong bank account, kung mali ang detalye, kung expired na ang inyong ID, kailangan ninyong ayusin ito ng maaga bago sumapit ang August 31 para hindi kayo mahuli sa increase. Marami pong seniors ang nawawalan ng pension dahil hindi nila na-update ang kanilang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito po ay isang requirement na kailangan ninyong gawin bawat taon para mapatunayan na buhay pa kayo at qualified pa rin na makatanggap ng pension. Kung hindi ninyo ito gagawin, pwedeng ma-hold ang inyong pension at hindi kayo makakuha ng increase. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang GSIS pensioners. Marami sa inyo ang nagtatanong kung may increase din ba ang GSIS pension katulad ng SSS. Sa ngayon po, wala pang opisyal na anunsyo mula sa GSIS ng malaking pension reform program katulad ng ginawa ng SSS. Ang huling major increase sa GSIS minimum pension ay noong 2019 nang ito ay itaas mula 5,000 piso papuntang 6,000 piso. Pero mayroon naman pong regular na 1.5% annual pension increase na binibigay ng GSIS bawat Enero para sa mga qualified pensioners. Ano po ang ibig sabihin ng qualified? Kailangan po na regular pensioner kayo for at least 5 years bago kayo maging eligible sa annual 1.5% increase na ito. Ibig sabihin, kung kakaretiro lang ninyo last year, hindi pa kayo qualified sa increase na ito hanggang sa makumpleto ninyo ang 5 taon bilang regular pensioner. Marami rin pong GSIS pensioners ang hindi nakakaalam na may exemption pagdating sa increase na ito. Halimbawa po, ang mga survivorship pensioners ay hindi covered ng regular pension increase na ito. Pati na rin po ang mga retirees under the Portability Law or Republic Act 7699 na nag-combine ng contributions nila sa GSIS at SSS ay hindi rin saklaw ng increase dahil proportionate lang ang kanilang benefits based sa actual contributions na naibigay nila sa bawat fund. Ang importante pong malaman ng lahat ng GSIS pensioners ay ang payment schedule ninyo. Ang GSIS pension ay karaniwang inikredit sa inyong bank account tuwing ikawalo ng bawat buwan, pero depende pa rin ito sa inyong bangko at kung may holiday or weekend na nakaharang. Kaya importante na regular ninyong tine-check ang inyong bank account at ang inyong EGSS-mo online portal para makita ninyo kung nag-post na ba ang inyong pension. Marami rin pong seniors ang nahihirapan dahil hindi nila na-update ang kanilang contact details or bank account information sa GSIS. Kung lumipat kayo ng bahay, kung nagpalit kayo ng mobile number, kung nag-close ang dating bank account ninyo at nag-transfer kayo sa bagong bangko, kailangan ninyong i-update agad ito sa GSIS para hindi mapunta sa maling tao o mawala ang inyong pensyon. Pwede ninyong gawin ito online sa EGSIS mo portal o kaya naman ay bumisita kayo sa nearest GSIS office ninyo. Magdala lang kayo ng valid ID at mga supporting documents para sa update na gusto ninyong gawin. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang DSWD Social Pension for Indigent Senior Citizens o ang tinatawag na SOCPEN.
Ito ay monthly stipend na 1,000 piso para sa mahihirap na senior citizens na 60 taong gulang pataas. Importante pong maintindihan ninyo na hindi lahat ng seniors ay qualified dito. May specific criteria po ang DSWD para sa program na ito. Una, kailangan po kayong indigent o mahirap at walang permanent source of income. Pangalawa, kailangan po kayong frail, sickly o may disability. Pangatlo, hindi po kayo dapat tumatanggap ng pension mula sa SSS, GSIS, AFP, PNP retirement o any private pension plan. At pang-apat, wala po kayong regular support mula sa pamilya o kamag-anak na sapat para sa inyong basic needs. Ang pagbabayad po ng SOCPEN ay ginagawa every 6 months o kada semester. Ibig sabihin, sa halip na monthly na 1,000 piso, tinatanggap ninyo ito ng 6,000 piso at once, twice a year. Karaniwang ang unang release ay tuwing first semester ng taon, Enero hanggang Hunyo, at ang pangalawang release ay tuwing second semester, Hulyo hanggang Disyembre. Ang schedule ay depende sa inyong municipality at sa DSWD field office ninyo. Marami pong seniors ang nalilito at na-o-offend dahil may mga kumakalat na videos o posts sa social media na nagsasabing lahat ng senior citizens daw ay makakakuha ng 1,000 piso monthly pension. Pero ito po ay hindi totoo. Ang SOCPEN ay para lamang sa indigent senior citizens at hindi Universal Pension Program. May pending bill po sa Congress na House Bill 10, 4,223 na gusto palitan ang SOCPEN at gawing Universal Social Pension. Ibig sabihin, lahat ng seniors ay makakakuha ng pension, regardless kung mayaman o mahirap. Pero hanggang ngayon po, ito ay nasa Congress pa lang at hindi pa ito batas. Kaya huwag po kayong maniwala sa mga fake news o misleading information na kumakalat online. Kung gusto ninyong malaman kung qualified ba kayo sa SOCPEN, pumunta po kayo sa inyong local office of the Senior Citizen Affairs o OSCA o kaya naman sa municipal or city social welfare officer ninyo. Sila po ang makakapagsabi sa inyo kung kasama ba kayo sa master list ng beneficiaries at kung ano ang kailangan ninyong gawin para ma-verify o ma-update ang inyong status. Importante rin pong alamin ninyo na may validation process ang DSWD every 2 years. Kaya kung ikaw ay nasa master list ngayon, kailangan mong makumpirma ang iyong eligibility bawat 2 taon para hindi ka ma-delist. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang iba pang mga benepisyo na madalas nakakalimutan ng mga seniors o hindi nila nalalaman. Una po diyan ay ang Expanded Centenarians Act o Republic Act 11,982. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga Pilipinong senior citizens na aabot ng 80, 85, 70 at 75 taong gulang ay makakatanggap ng 10,000 piso cash incentive sa bawat age milestone. At kapag naman po kayo ay umabot ng 100 taong gulang, makakatanggap pa rin kayo ng 100,000 piso. Ito po ay automatic benefit at hindi kailangan ng application kung kayo ay registered sa inyong local government unit at nasa database ng senior citizens. Pero importante na sigurado kayong nakaregister kayo at updated ang inyong records para makuha ninyo ang benefit na ito kapag dumating na ang inyong milestone birthday. Marami rin pong seniors ang hindi nakakaalam na may karapatan silang tanggihan o mag-opt-out sa Universal Social Pension Program kung sakaling ito ay maging batas. Ibig sabihin, kung kayo ay may sariling sapat na pensyon mula sa ibang sources at ayaw ninyong kumuha ng additional government benefit, may karapatan kayong tanggihan ito. Pero syempre, karamihan sa atin ay kailangan talaga ng tulong, kaya importante na malaman ninyo lahat ng available na programs para sa inyo. Pag-usapan din natin ang mga discounts at privileges na madalas nakakalimutan or hindi na-enjoy ng mga seniors. Meron ng proposal sa House of Representatives na mag-expand ng senior citizen benefits, kasama na dyan ang 2,000 piso tollway discount para sa expressway users, expanded discount sa transport network vehicles tulad ng Grab at Angkas, at pagtaas ng utility discounts mula 5% papuntang 15% para sa kuryente at tubig. Pero importante pong tandaan na hindi pa ito batas as of now. Ito pa lang po ay nasa committee level sa Congress.
Pero ito ay magandang development na dapat nating bantayan. Ang kasalukuyang benepisyo naman na meron na kayo ngayon ay ang 20% discount sa medicines, medical procedures, laboratory tests, at iba pang healthcare services. Pwede rin po kayong gumamit ng discount sa groceries, restaurants, hotels, at maraming iba pang establishments. Ang susi po dito ay dapat lagi kayong may dalang valid senior citizen ID at kung kinakailangan, yung OSCA purchase booklet. Marami rin pong seniors ang hindi nakakaalam na pwede na nilang i-avail ang discount kahit nag-order online basta mag-upload lang sila ng picture ng kanilang ID at prescription kung kailangan. Importante rin pong pag-usapan ang tungkol sa tax implications ng inyong pensyon. Karamihan ng pensioners ay hindi na nagbabayad ng income tax dahil ang pension ay considered na tax-exempt income sa ilalim ng tax code. Pero kung meron pa kayong ibang sources of income tulad ng rental income, business income, o kaya naman ay part-time work, kailangan ninyong i-declare pa rin ito at possible na may tax liability kayo depende sa total income ninyo. Ang magandang balita ay may special exemptions ang senior sa VAT or value-added tax sa mga goods and services na exclusively for their use. Kaya kapag bumibili kayo ng gamot or medical equipment na para lang sa inyo, exempt kayo sa 12% VAT on top of the 20% senior discount. Pero maraming establishments ang hindi marunong mag-compute nito ng tama, kaya importante na alam ninyo kung paano ito kinakalkula. Ang tamang formula ay ganito. Kukunin muna ang selling price, ibabawas ang VAT para makuha ang VAT-exempt price, tapos doon sa VAT-exempt price ay kukunin ang 20% discount at yun na ang final amount na babayaran ninyo. Halimbawa, may gamot na 600 piso. Ang VAT-exempt price ay 535 piso at 71 sentimo. Ang 20% ng 535 piso at 71 sentimo ay 107 piso at 14 na sentimo. Kaya ang babayaran ninyo ay 428 piso at 57 sentimo lang. Yan po ang tamang computation. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang mga tips para hindi kayo mahuli o mawalan ng benefits. Una po sa lahat, tandaan ninyo na ang January ay napakahalagang buwan para sa lahat ng government pensioners. Ito po ay panahon ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP para sa SSS. Kailangan ninyong mag-confirm na buhay pa kayo at qualified pa rin para tumanggap ng pensyon. Pwede ninyong gawin ito online sa MySSS website o mobile app. Kung hindi kayo marunong gumamit ng computer or smartphone, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo, o kaya naman sa OSCA ng inyong barangay. Maraming OSCA offices ay nag-o-offer ng libreng assistance sa seniors para sa ACOP. Pero huwag po kayong magbayad sa mga fixers o mga taong nag-aalok na tulungan kayo in exchange for money. Ang ACOP ay libre at hindi kailangan ng middleman. Pangalawa, i-check ninyo ang inyong bank account at disbursement method. Mas mabuti pong gumamit ng bank account o prepaid card kaysa cash payout sa mass distribution venues. Mas safe ito at hindi kayo kailangang pumila ng mahabang oras at ma-expose sa risk ng pagnanakaw or scam. Kung wala kayong bank account, pwede kayong mag-open ng basic savings account sa Land Bank o kaya naman ay mag-apply ng UMID card with ATM function. Pangatlo, i-update ninyo ang lahat ng inyong contact information. Kung nagpalit kayo ng address, mobile number, or email, i-update agad ito sa SSS, GSIS, or DSWD. Ito ay importante para makatanggap kayo ng mga announcements, reminders, at updates tungkol sa inyong benefits. Maraming pensioners ang namimiss ang important deadlines o changes dahil outdated ang kanilang contact details. Pangapat, mag-ingat po kayo sa mga scams at fraudulent schemes. Maraming manloloko ngayong panahon na nagte-text or tumatawag na kunwari mula sa SSS, GSIS, or DSWD at hihilingin ang inyong personal information, OTP codes, o PIN numbers. Tandaan ninyo na hindi kailanman hihingin ng SSS, GSIS,
or DSWD, ang inyong password, OTP, or full card details sa pamamagitan ng text, call, o social media. Kung may tumatawag sa inyo at hinihingi ang mga information na yan, scam yan. I-hang up agad at i-report sa authorities. Panglima, kung may problema kayo sa inyong pension, dumiretso agad kayo sa official channels. Pumunta sa SSS branch, GSIS office, o DSWD field office. Huwag kayong pumunta sa mga fixers or middlemen na nangangako na tutulungan kayo in exchange for bayad. Ang lahat ng government services para sa seniors ay libre at walang processing fee. Pag-usapan din natin ang mga strategies para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income. Una po, kung kayo ay qualified sa multiple benefits, kumuha ng lahat. Halimbawa, kung kayo ay SSS pensioner at qualified din kayo sa SOCPEN dahil indigent kayo, kumuha ng dalawa. Hindi po conflicting yan as long as ang SOCPEN ay para sa indigent senior citizens na walang ibang pension. Pero kung kayo ay may SSS pension na mas mataas sa threshold, hindi na kayo qualified sa SOCPEN. Pangalawa, i-coordinate ninyo ang inyong payout schedule. Kung alam ninyo kung kailan dadating ang inyong SSS pension, GSIS pension, or S or CPEN, pwede ninyong i-plan ang inyong budget ng mas maayos. Halimbawa, kung ang SSS pension ninyo ay nakakredit tuwing ika-15 ng buwan base sa huling digit ng SS number ninyo at ang SOCPEN naman ay bawat 6 na buwan, pwede ninyong i-save ang isang portion ng SOCPEN para sa emergency fund. Pangatlo, gamitin ang lahat ng inyong discounts at privileges. Maraming seniors ang nangungupahan dahil hindi nila ginagamit ang kanilang senior citizen discount sa medicines, groceries, utilities at transportation. Kung i-adapt ninyo yan sa isang buwan, malaki ang mapagtitipid ninyo. Halimbawa, kung ang monthly medicine expenses ninyo ay 5,000 piso, ang 20% discount ay 1,000 piso. Yan ay extra 1,000 piso na pwede ninyong gamitin sa ibang bagay o i-save. Marami rin pong seniors ang nagtatanong kung pwede pa bang mag-work habang tumatanggap ng pension. Ang sagot po ay depende sa type ng pension ninyo. Para sa SSS retirement pension, pwede pa kayong mag-work at kumita ng income without affecting ang inyong pension. Pero para sa GSIS survivorship pension, may restrictions po. Kung ang survivorship pensioner ay may gainful employment o kumikita ng equivalent sa salary grade 1, step 1, pwedeng ma-affect ang kanilang benefits. Kaya importante na i-check ninyo sa GSIS kung ano ang implications ng pag-work ninyo habang tumatanggap ng survivorship pension. Ang importante ay honest kayo sa pagre-report ng inyong status at income para hindi kayo makaharap ng legal problems sa hinaharap. Marami ring seniors ang interesado sa investment or business para dagdagan ang kanilang retirement income. Ito ay okay po, pero mag-ingat kayo sa mga investment scams na nag-aalok ng sobrang taas na returns. Kung ang alok ay too good to be true, most likely scam yan. Magtanong muna kayo sa inyong mga anak o kaya naman sa financial advisor bago kayo mag-invest ng malaking halaga. At syempre, huwag ninyong ilalagay ang lahat ng inyong pensyon sa isang investment. Mag-diversify kayo at mag-keep ng emergency fund na at least 3 hanggang 6 na buwan worth ng inyong living expenses. Sa pagtatapos po, mga minamahal kong kababayan na seniors, importante na tandaan ninyo na ang inyong pension at benefits ay karapatan ninyo. Ito ay bunga ng mahabang taong pagtatrabaho at contributions ninyo sa sistema, kaya dapat ninyong i-claim at i-protect ito. Huwag kayong mahiyang magtanong. Huwag kayong matakot lumapit sa government offices para mag-inquire tungkol sa inyong benefits. Lagi ninyong tandaan na ang information ay power. Ang mas marami kayong alam tungkol sa inyong pensyon, benefits at privileges, mas mahusay kayong makakapagplano para sa inyong kinabukasan. I-share din ninyo ang information na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at kapwa seniors para lahat tayo ay informed at hindi mapapabayaan. Huwag din ninyong kakalimutan na ang family ninyo ay nandyan para tumulong sa inyo.
Kung nahihirapan kayo sa online processes, sa pagpunta sa government offices, or sa pag-understand ng mga forms at requirements, humingi kayo ng tulong sa inyong mga anak o apo. At syempre, mag-ingat po tayong lahat sa ating kalusugan. Walang saysay ang malaking pensyon kung hindi naman natin kayang tamasahin dahil may sakit tayo. Kaya i-prioritize ninyo ang inyong health, regular check-up, proper nutrition, at exercise. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang information na ito para sa inyong lahat. Paalam at pagpalain kayo ng Diyos.